Yes, and welcome kay KTV Pilipinas mga kabayan. At nandito tayo ngayon sa may City Hall. And nawi-witness po natin dito ang isang grupo ng Boys and Girls Week 2025 mga kababayan, galing sa iba't ibang school ng ating lungsod ng Maynila. And napag-alaman po natin dito mga kababayan na sila po ay magkakandak ng kanilang ang tawag nito yung work sa mga offices. Yan, nakatalaga dyan sa kanilang mga damit. Dyan yung mga office ng Vice Mayor, Office of the City Mayor, Office, yan mga kababayan, at iba't iba pa. Ayan, kagaya nito, ayan o, Vice Mayor siya pupunta. Ayan mga kababayan. And ito, at nag-orient sila dito. So kuha-kuha na natin sila ng scoop mga kababayan. Saan office ka, boss? Anong office? Manila Sports Council. Sa Manila Sports Council. Vice Mayor, ikaw, Ben? Sa Chief of Staff. Chief of Staff. Kay Cesar Chavez. Ayun, no? Ay, congrats! Kay Chief Cesar Chavez pala siya mga kababayan. Ilang kayo doon? Isa lang po. Isa lang per office, isa lang. Wow! Galingan mo, Be, ha? Ayan mga kababayan. Iba-iba po mga offices ang assignment po nila. Kasama ng mga gigiting nating guro. Ayan, nandito sila mga Vice Mayor, kayo po nakatalaga ngayon dyan sa may office ni Ma'am Chi. Ano pong magiging mensahe natin pag nakita mo si Ma'am Chi ngayong umaga? Well, very excited po and honored na maging kanyang counterpart po si Ma'am Chi as our Vice Mayor. And once po siguro na nandun na po sa office, is syempre tatanungin po ano pa bang feeling to become a Vice Mayor, and at the same time po, what are yung responsibilities as a Vice Mayor, and especially when it comes to proceeding a session. Ayun, no. Ito ang tanong kong isa. Sa dinami-dami nyo, bakit si Kim ang napili para kay Vice Chi? Kasi Kim, kapatid ni Vice Chi. Baka possible po. Ano po yung sa tingin mo? Bakit kayo napili? Ano po, possibly po is because when it comes to answering po siguro, and at the same time po, actually passion ko po when to become a lawyer po. So siguro it aligns with the preceding session po as a Vice Mayor. So hopefully po, the SDO Manila made the right choice in choosing Kim to become Chief. Yun mga kababayan, nakaka-proud ito mga kabataan natin sa lungsod ng Maynila, kagaya ni Kim ay nagnanais na maging abogado someday. Yun, no, pagpalain ka nawa kapatid, at pagpatuloy mo yan. Mamaya ispatang ka namin, ha? Nasa KTV Pilipinas tayo, okay? Yan mga kababayan, at dami sa iba-ibang mga department po sila ma-assign ngayong umagang ito. Ating pakaabangan yan mga kabayan. At nakaka-proud naman po dito. Hello! Hey! Good morning, sir. Pwede po bang malaman natin kung ano po yung programa natin ngayong umaga? Ngayon pong umaga, meron po tayong tinatawag na Boys and Girls Week po na taunang ginaganap. Ngayon po ay, ang last Boys and Girls Week po natin ay last 2019 at ngayon po ang muling pagsilang o rebirth dito. Okay. Kaya excited po ang ating mga batang Manileño. Sila po ay nanggaling sa mga public schools ng Manila. Iba't ibang school? Apo, iba't ibang schools po from District 1 to 6. Ano mga sampul na schools? Ang mga batang ito ay piling-pili at salang-sala sa kanilang mga achievements, academic and civic. Matatalino pala itong mga batang ito. Yes po, ang mga batang yan ay walang lower grades, lower than 85. Wala, ang mga grades nila ay 85 and above. So wala pa po nung kanilang 3 years ng kanilang level. Ilang araw po sila dito ngayon, sir? So mananatili po sila sa City Hall at saka sa SDO Manila for 5 days. 5 days? Except Saturday and Sunday. So Wednesday, Friday, may Monday, Tuesday pa sila? Yes po. At ang culminating po namin ay September 2. Kaya gano'n na lang po sila ka-excited dahil ngayon po manunumbalik ang Boys and Girls Week 2025 ng SDO Manila. Boys and Girls Week. Ito po ay kasabay din ng Linggo ng Kabataan, taon-taon na ginaganap dito po sa Manila Youth Bureau, SDO Manila.
ay nakikipag-ugnayan sa Youth Development Bureau para po sa gawain ito. Congratulations, sir. Maraming Kita po tayo sa palipaligid at ispatan po natin sila, mga matatalinong mga estudyante natin mula sa iba't ibang paaralan ng ating lungsod na Maynila, mga babayan, Boys and Girls Week. At nabuhay, ika nga ni sir, ay mula po noong 2019 ay muling nabuhay po muli. Ngayon, mga babayan, ngayon 2025. Pakaabangan po natin, and that's it for the day. Thank you so much, guys. I love you all. God first, Pilipinas. Hi sa lahat ng bumubuo at miyembro ng God First Vloggers. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ingat, God first. Anyway, welcome to... Sino ang first time sa Bulwagan? Wow! First time nyo. Okay, habang hinihintay natin si Vice Mayor Chi, I would like to at least share you some very important piece, or what you call art piece of the city. But the original is now with the National Museum. Hiniram sa amin ng National Museum. This is a copy, but as you can see in the Bulwagan, this is done by famous national artist, Botong Francisco. Natakpan lang si sayang. Hindi ba natataas yan? No. I don't know, Mayor Villegas, at the time when it was commissioned, and our great Mayor Villegas and great Mayor Arsenio Lacson, two great mayor of Manila, created and built something for the youth of that year, of that generation, and this generation na napapakinabangan pa rin natin. Ano yun? Through Mayor Lacson and Mayor Villegas, they build Pamantasan Lungsod ng Maynila. The first, at the time, only pre-tertiary education owned by local government unit. Andito na ang ating magandang Vice Mayor. Palakpakan natin. So, through locality will always come up with a good idea and fulfill his visions. The next generation will continue to benefit from it. Now, because of PLM, nagkaroon na ng maraming PLM or PLM-like free tertiary education owned and operated by local government unit. Halimbawa, Pamantasan Lungsod ng Makati, Pamantasan Lungsod ng Pasay. Because of this idea of Mayors of Manila. And the next one was the Hospital ng Maynila. The old one, the old building, but we built the new one to accommodate more and incorporate more better machineries, equipment, and diagnostic tools. Yung ating bagong Hospital ng Maynila. Now, you see the history of Manila here. Not only Manila, but generally the country. With those painting. That's a famous Gumbursa behind you.
Andres Bonifacio, Lapu-Lapu, yan. During the pre-colonial, colonial time, the Filipino-American War, peacetime, our famous Jose Rizal and Andres Bonifacio behind you. And during the World War II, the Japanese occupation, liberation, the Commonwealth, there. So generally, sino ang taga Maynila naman? Taas ang kamay. Yeah. There is a saying, where Manila goes, the country follows. And to non-Manilans, welcome to the city of Manila. Okay? Kayo ba'y nag-aaral maigi? Good. Bakit kayo nag-text sa akin kagabi na walang pasok? Kita nyo, maaraw ngayon. With your parents here, teachers, and you, I just want you to know, I care for you. While I care for your safety during rainy season, I also value your future. Yes, it's challenging during rainy season, but we diligently, before we decide on cancellation of classes, ay talagang iniingatan namin na hanggat maaari kayo ay pumasok sa paaralan. Because through education, alam nyo, pangarap yan ng mga magulang ninyo. Sila naghihirap, nagsisikap, iraos ang inyong kinabukasan through education, and we give also great value to that opportunity for you. So kaya paminsan-minsan, pag konti lang ang ulan, matulog ng maaga, pumasok ng maaga. Don't pray that there is no classes. Always pray that weather will be better. It's a matter of mindset. That we pray to Jesus na sana bukas, kahit maambon ngayong gabi, sana bukas wag nang bumagyo. Because I want to go to school, I want to finish my study, I want to be a better student because my parents is working so hard for me to have a better future. Sana yun ang maging mindset natin. But rest assured, pag hanggang baywang na ang baha, kaya kidding aside, rest assured that your city government, when it did decide, or do decide, it's based on science. Ibig sabihin, based on data. Kaya gusto ko safe kayo, pero gusto ko rin makatapos kayo ng pag-aaral. Kasi yung gusto ko lang ipaalam sa inyo, kapag kayo'y maraming na-miss na classes, hindi rin naman kayo patatawarin din ng teacher. Bakit? Mag-o-off, anong tawag doon na offset. Dadagdagan pa rin yung araw. Kasi may kaukulang araw at oras ang bawat baitang o taon ng pag-aaral. So they have to fulfill it also. So it's just delaying it. But
Manila, Senator Joey Lina. He used to attend the Boys and Girls Week. At kayo, bilang mga mag-aaral ng pampublikong paralan, sino ba dito, meron ba dito sa Albert? Manila Science. Did you see your school? Maganda ba yung school niyo? Sana all. Sino Almario? Ayan. Alma mater ko yan. Sana all. Maganda ba yung school niyo? Maganda ba yung school mo? Almario, maganda ba? O, so, sino yung magsaysay? O, malapit na yung school niyo. Sana all air condition. Okay. I really wanted to. Kung ano natikman ng anak ko, gusto ko matikman nyo din. So, totoo lang. How I wish. No? But really that, may awan Diyos. Takes time. Now, to cut the long story short, kaya ko kayo ini kahit magkano maigi, can you imagine that in the city of Manila, through Rosauro Almario Elementary School and Tondo High School, nakapag-produce ng mayor ng Maynila. Ako ay produkto ng Rosauro Almario Elementary School at Tondo High School. Go Tondo High! At ako ay produkto ng Tulungan Center sa daycare. So, true-blooded product of public education system. See? Kaya pwede rin kayo maging mayor. Anong pangalan? Si Mayor Gabriel can be the true Mayor Gabriel someday. You never know. Why? It happened to me. So if that is possible to me, is it possible to you? Yes! Exactly. Pasamutang tumigi, do your best, and God will take care of God first. Okay, sige, umpisahan na natin. Pero gusto ko pabatiin man natin yung ating magandang masipag na Vice Mayor. Palakpakan natin ang ating Vice Mayor. Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng mga mag-aaral na nandito, sa mga magulang. May magulang ba o puro guro? Magulang at ang mga guro na nandito. Well, masaya-masaya ako na makita kayo. Kanina, nasurpresa ako. Dahil pumunta na si Vice Mayor Kim sa opisina ko at pinaramdam ko sa kanya kung ano ang trabaho ng Vice Mayor. Pero nalaman ko na ang pagpili pala sa inyo dito, talagang hinandpick kayo, nakita ang mga leadership capabilities nyo, kaya kayo ang napili na maging Boys and Girls, representative sa Boys and Girls Week. Palampakan nyo sarili nyo. Ay, ibig sabihin, nakita ng inyong mga guro na meron kayong kakayanan na maging leader. Gusto niyo bang maging kung ano man ang posisyon na binigay sa inyo ngayon? Yorme, may papalit na sa atin. Mag-aral lang yun. Pero alam nyo, tama yung sinabi ni Yorme, mag-aral kayo lang mabuti at dadagdagan ko. Magdasal kayo sa Panginoon. Kung ano man ang nasa puso nyo, pangarap nyo, ibigay nyo sa Kanya. Sabihin nyo sa Kanya. At dahil doon, naniniwala ko na kapag buksan nyo ang puso nyo sa plano ng Panginoon para sa buhay ninyo, dadalhin kayo sa tunay na pangarap ninyo at alam ko may tataas nyo ang antas na pamumuhay ng inyong mga pamilya. Basta lagi kayo magpupursige, magiging mabuting tao, at laging isipin ang kapwa sa lahat ng gagawin. Dahil naniniwala ko, ang pagkatayo ko dito sa inyong harapan, yun po ang naging susi. Kaya ako ang busy alcalde mo ngayon. Kaya sinishare ko sa inyo, hindi ko pinlano, ngunit nangyari, dahil ang tadhana
nakikinig yan sa dasal ng mga puso ninyo. Okay? So magpakabuti kayo, magpakarami kayo, at mag-aral kayo ng mabuti. Maraming salamat sa pagbisita sa inyo. You've met na yan, no? Masipag, magaling. Katulad nyo, bata rin. Pero magaling na konsehal ng Maynila. Palakpakan niya sila. Start yung program para kayo. Tapos papapicture tayo, Mayor Gabriel, sa opisina ko doon sa Sergio. At saka sama mo na si Vice para apat tayo. So anyway, good luck. Enjoy your experience in the coming days. I love you. Kayo yung manunumpa na. Can you hear me? Taas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Ako si naitalaga sa katungkulan bilang batang ngayong Boys and Girls Week 2025. Ay kaintim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan. Ang ating mga katungkulang. Pinagtalagaan. Sa akin. At mga gampanan. Sa iba pang pagkaraan ito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas. Tunay na mananalig at tatalima ko rito. Nasusundin ko ang mga batas. At mga kautosang legal. At mga dekretong pinahiral. Nang sadyang itinakda. Na may kapangyarihan. Ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikat. Ang pananagutan ito. Nang walang anumang pasubali. O hangaring umiwas. Kasiya nawa ko ng Diyos. May mga pangalan nyo ba yan? Lagyan nyo ng pangalan para pipirma. Sa inyo, pwede ba magpa-picture sa inyo kami? Siguro, elected official saka department head. Tama ba? Tama, no? May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.